Gusto mo bang magamit ang ganitong AI voice ng walang bayad? Kahit naka-pro siya, ay pwede mong gamitin kahit anong AI voice character, lalo yung viral voice. Ngayon sa social media gaya nito. Hello mga idol, samahan niyo ako magluto ng gulay na lubi-lubi. Ito yung dahon na tinutukoy ko. Madalas walang nakakaalam na ganitong gulay. At iniit sa puwera lang sa kagubatan o sa tabing sapa. Ito nga pala ay masarap na gulay lalo pag ginataan. Dito nga lang namin yang kinuha sa may gilid ng bahay. Kaya samahan niyo akong lutuin ito. Ang una mong gagawin ay gumawa ng text na tugma sa video na ginagawan mo ng voice over. Pagkatapos mong gumawa ng script about sa video mo, pagtapos na i-play mo lang siya mula umpisa at naka-screen record ito. Pag nagawa muna yon ay pwede muna siya i-save at i-apply sa original video mo at magagamit muna siya ng walang bayad. Sana ay may natutunan kayo mga idol, pwede palambing. Naman dyan pa-click ang subscribe button at like muna din. Maraming salamat. Hello mga idol, samahan niyo ako magluto ng gulay na lubi-lubi. Ito yung dahon na tinutukoy ko. Madalas walang nakakaalam na ganitong gulay. At iniit sa puwera lang sa kagubatan o sa tabing sapa. Ito nga pala ay masarap na gulay lalo pag ginataan. Dito nga lang namin yang kinuha sa may gilid ng bahay. Kaya samahan niyo akong lutuin ito. At dito na nga kami, nagkuha ng tubig na aming panlilinis sa lubi-lubi. Kaya't kung alam mo ang gulay na ito at natikman mo na, ay mag-comment ka na diyan sa baba. Pakilagay na rin kung tagasan ka para malaman ko kung hanggang saan nakarating ang video na to. At ito nga ay hinuhugasan na namin para matanggal kung may uod mang nakatira rito. Itong gulay na nga na ito ay napakasarap mga idol, lalo't ginataan. At lalahukan mo ng tinapa o kaya taba ng baboy. Kaya kung ako sa inyo, itry nyo na to at masustansya sa ating katawan. Ito ay tumutubo lamang sa gilid ng mga bahay at madalas hindi pinapansin ng karamihan. Kaya itry nyo na para malaman mo kung totoo ba ang aking sinasabi. At yan na nga, binibiyak ko na ang niyog na gagamitin nating panggata at yan nga may supresa pang naghintay. Meron siyang tubo kahit di pa ako nag-i-invest. At yan na nga, kakayurin na natin. Pero bago natin simulan kayurin yan, mukbangin muna natin ang tubo nating nakita sa loob ng niyog. Dahil nga dumidilim na kaya, binibilisan ko na ang pagkakayod ng niyog na ating gagamitin sa panggata. Ang oras mo po pala ngayon ay mag-aalas 5 na ng hapon. Medyo madilim na po siya dahil nga sa makapal ang ulap. Dahil umuulan sa ngayon. At yan nga mga idol. Tapos ko nang kayurin ang niyog na gagamitin natin sa panggata. At yan na nga ang gulay na lubi-lubi na kailangan nating hiwain. Minsan naman, pwede siyang pilipitin kahit di nahiwain ng ganyan. Nasa sa inyo kung anong diskarte ang inyong gagawin. Pero sa mga bago pa lang, ganito na lang gawin nyo. Para alam nyo kung paano ba ito niluluto. At yan na nga tapos na silang gawin. At nahanda na natin ang rekado na gagamitin, bawang sibuyas. At ang karning baboy na ating isasahog. At yan na nga, sinisimulan na nating lamasin ang niyog na panggata. Pinipiga natin to para madala lahat ang gata. At nilagyan natin ng isang basong mainit na tubig para madala lahat at masimot ang gata. Heto naman po ang isasahog natin na taba ng baboy para mas masarap. Pero pwede din po kayong gumamit ng tinapa o isda na gusto nyo o ibig nyong ilahok dito sa lubi-lubi. At yan na nga, padikit na kami ng apoy at isasalang na namin ang paunang gata. Isa sa pinakamasarap na pagluluto o gagawin sa probinsya ay ang pagluluto gamit ang kahoy sa mga ganitong lutuan at napakasarap ng mga luto rito. Kasi minsan humahalo na sa pagkain ang pagka-smoke taste ng ating niluluto. Kaya ayan, nilagay na namin ang gata at medyo papainitin namin ng saglit. At ilalagay na ang rekado na sibuyas bawang. Dahil dito, sa probinsya ay libre lamang ang panggatong na ginagamit. Basta masipag ka lang ipon ang iyong gagamitin sa pagluluto. At yan nga, nakalagay sa taas yung mga panggatong na ginagamit. At yan nilagay na namin ang sibuyas, bawang at aantayin namin yan. Pakuluin at haluin lang saglit. And isusunod na natin ang taba ng baboy na gagamitin nating pansahog sa lubi-lubi. Pagkatapos ngang ilagay ng ating pansahog na karne, halu-haluin lamang ito hanggang sa kumulo. At isusunod na natin ang mga pampalasa nating gagamitin. Tulad ng asin, hindi nanganak po natin to. Lalagyan ng sili dahil may mga batang kakain. Baka hindi nila makain ang ulam na to. Kapag nailagay na ang mga ingredients, ay isunod natin ang gulay na lubi-lubi. At yan ilalagay na nga po natin ang gulay na lubi-lubi. Habang kumukulo ang gata at ng mga sahog nito, kapag nalagay na ang lubi-lubi ay hintayin lang. Magmantika at awatan ng apoy para hindi mahiga ang sabaw nito. At yan nga tikman na natin kung okay na ba ang lasa. First bite nga po at napakasarap.
pwedeng-pwede ng pangulamin. Kaya kung umabot ka sa video na to, paki-comment lang diyan sa baba kung taga saan ka at kung nakatikim ka na ng gulay na ito. Huwag mo na kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Pasensya na nga pala mga idol kung nasayang ko ang 4 na minuto ng buhay nyo. Salamat.